some sort of paglilihis, no? Kasi kung titingnan mo, Admar, no, Paul at mga kababayan, no? Ilang beses na bang pinangalanan si Martin Romualdez? Si Saldico pinangalanan pero ayun, nakalabas, no? Ilang beses na na-implicate ang pangalan ni Martin Romualdez, no? Pero hanggang ngayon, no, pinatawag lang siya sa ICI as a resource person, quote unquote, and was even suggesting that he be a state witness. Ano ba naman yung siya yung punot dulo ng kasakiman na ito dahil siya ang Speaker of the House in the 19th Congress. So, yun talaga dapat, no? At again, nililihis din because the ultimate man responsible for this, Admar, kahit anong sabihin ng mga tao dyan, si Bongbong Marcos talaga ang ultimately responsible for all of this. The buck stops with him. Siya yung nag-propose ng budget niya, yung National Expenditure Program. Tinrabaho ng mga kongresista. Nagpulong ang dalawang chambers, no, sa Bicameral Conference Committee. And then, ang hindi napapansin, at ito'y dapat ipatawag din sa ICI, unbeknownst to many, there is a shady office in Malacanang. Ang tawag dyan, ewan ko kung ganito pa ba rin yung pangalan dyan, ang tawag dyan is the Presidential Legislative Liaison Office, PLLO. I don't know kung ano ng pangalan dyan. Directly under the office of the President, sila ang nagtatrabaho, no? Ang trabaho sana nila is parang compressed version of the LEDAC, no? Yung Legislative Executive Development Advisory Council of some sort, no? Sila yung liaison niyan from the office of the President doon sa chambers, no? Doon sa ating mga mambabatas. Kasi alam naman natin, meron talaga yung quid pro quo I scratch your back, you scratch mine. So sabihin na, okay, wag mong i-veto to, Mr. President, pero okay, susuportahan ka namin dito, hindi namin tatanggalan dyan. Yan eh. So, I doubt kung hindi alam ni Bongbong Marcos ang mga nangyayari dyan. And precisely also because first cousin niya si Martin Romualdez. So talagang nililihis, no, at pilit na pinawalang sala itong si Bongbong Marcos, Admar, at sa mga nagaganap na ito nga ngayon, the courts will be overwhelmed, no? Hindi yan, tingnan mo yung PDAF cases, 11 years, no, before magka-desisyon ang Sandigan Bayan. I think dapat meron itong special court I don't know how the mechanism would work. Kasi nga yung ICI kulang yan sa ngipin Kaya nga nag-present sila na dapat it should be legislated.